Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Ito po ang Mga kalunas, dahil sa inyong pagtitiwala, ang Lunas ay may extension na. Lunas Extension. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Ito po ang programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. At makakasama po Eleni Bensal at ngayong gabing ito, mapalad po tayo at napaunlakan po muli ang ating imbitasyon, ang ating pinagkakatiwalaang surgical or general surgeon na nagtapos sa University of Santo Tomas at may residency training rin po sa Victor R. Potenciano Medical Center at fellow rin po siya ng PCS at PSGS Palace. I-welcome po natin walang iba kung hindi si Dr. Ferdinand Saifu. Magandang gabi po ulit sa inyo, Dr. Ferdy. Good evening, Eleni. Good evening, Alay. Na natin, ano naman ang ating may didiscuss sa ating very common sakit na acute appendicitis ngayong gabing to. Yes, pag-usapan nga po natin appendicitis, Doc, sabi natin ay normal or sabi natin common na nangyayari ito, ay siguro napakarami nyo na ring inooperahan sa araw-araw, Doc, Sabi nyo nga kanina, Doc, pare-pareho lang tayong tao, at pare-pareho rin lang tayo, maaaring matamaan rin po ng appendicitis. Pero, Doc, syempre, may pagkakaiba rin pa tayo somehow, di ba? Sa edad, at sa babae at lalaki, sa gender, or sabihin natin para sa mga babaeng, Doc, nagdadalang tao, posible bang matamaan ka rin ng appendicitis at the same time, buntis ka, Doc? Yes, actually, wala talagang pinipili, Walang pinipili, edad, sitwasyon, at gender. Ang appendicitis can happen to anybody. So sa buntis, yes, nagkakaroon ng appendicitis. Although ang incidence ng pagputok, o incidence ng depende sa stage, would actually be the same as a non-pregnant female. In terms of location, siyempre, lalo na sa gravid uterus, pagka malaki ang tiyan, yung posisyon niya, although nandun pa rin sa bandang kanan, baba ng abdomen, tumataas ng konti, nadidisplace ng bahagya because of yung mattress, lumalaki. Okay. Kailangan operahan kahit kung buntis. Yes, kung surgical emergency yan, kahit buntis operahan. Although, I would say, sabi nga, it is less common, hindi impossible, but less common during the third trimester of pregnancy. Mas common lang sa first and second trimester of pregnancy. In fact, it is the most common surgical emergency in pregnancy. Hindi naman makakadulot ng panganib, Doc, sa kanyang pagdadalang tao, Kasi nasa simulang yugto pa lang ng kanyang pagbubuntis, Actually, maliit ang yung statistics niya, maliit, less than 5% ang chance para magkaroon ng problema ang dinadalang tao at around 7% chance na magtuloy ang delivery o mag-contract ang Kaya side by side kayo ng side by side dapat ang surgeon at saka ang obstetrician ng pasyente in managing at pag-oopera ng appendicitis sa buntis. How about yung mga nagkakaroon naman ng appendicitis, Doc, sa mga senior stage na, ayan, mas maraming komplikasyon na rin sila, Doc, na kasi nagkakaedad na, di ba? Ayan, may mga iniinom na rin yung maintenance medicine, mataas yung kanilang BP, blood sugar level, cholesterol. Paano, Doc, yung operasyon niyan? Lahat tumataas, pati edad, mataas. Correct. Pati ang paggagamot. Anyway, ang operasyon, ang symptoms is technically the same. Pero mag-iisip ka ng konti kasi mag-twist ka na ng dala ng edad. So, extremes ng ages
ang diagnostic may konting challenge. Lalo na sa mga elderly, pagka nagkaroon ka ng pain in the abdomen, aside from plain and simple appendicitis, mag-iisip ka ng ibang possibility. Diyan papasok yung mga posibilidad na may bukol, ang cause ng pain. So, may mga papasok dyan yung mga additional diagnostic modalities. Now, in terms of comorbidities na meron sila, like yung diabetes, hypertension, and so on and so forth, makokontrol naman yan eh. As long as controlled lahat ng katuwang mo na internist, Yes. then your operation should be the same. Medyo may babantayan ka lang. Pero paano naman, Doc, sa mga diabetic patients, pwede rin ba yung operahan? Kasi, di ba, sana sabi na rin natin, kapag diabetic ka, matagal yung maghilom yung sugat. Hindi, basta ma-control naman yung yung Sugar level. pero hindi yun ang factor eh. Kasi in the face of an emergency, especially in the face of a surgical emergency, whether mataas ang sugar niyan or hindi, at kailangan mo operahan pa rin yan. Okay. Chances for the possibility of post-operative complication may be higher than usual, but may mga gamot to control at saka you have to explain to the patient and be extra vigilant on the progression, especially, sabi ko nga earlier, discussion natin, yung chance for having infection, kung namamaga ang appendix mo, napalalabasin mo dun sa layers and layers of skin, fat, muscle, pwede mag-infect yan. Kaya extra careful and yung iba naglilinis thoroughly, pero whether linisin mo ng sobrang linis yung dinaanan yan or hindi, may always may chance pa rin for wound infection or surgical site infection. Posible rin ba, Doc, na magkaroon ng appendicitis at an early age, sabihin natin na sa mga below 10 years old? Yes, very, very possible na magkaroon ng appendicitis. Pero nga, sa less than 5 years old, mas mahirap mag-elicit ng mas magandang history. As also mentioned, you have to consider, ang pagdadiagnose ng appendicitis is talagang tutok ka sa history at saka sa physical examination. And sa bata na mahirap makakuha ng magandang history, doon ang diagnostic dilemma mo. But it is very possible for this age group to have appendicitis. Okay. Pero lahat to, Doc, ina-anesthesia naman, pinatutulog lahat ng operasyon ng kahit bata ka, may edad na, buntis. Yes, binibigyan ng pampamanid. Whether it's general anesthesia or spinal anesthesia, so bibigyan para ma-opera mo mabuti. Kasi kung wala, masakit yan masyado. Oo. Bago ka umpisa, mag-aaway na kayo ng pasyente at wala na yun. Aabutin ba, Doc, ng isang buong araw yung operasyon para dito? Depende sa stage, depende sa at depende sa gumagawa. Uncomplicated appendix, depende kung open or laparoscopic yan, it should be less than it should be between 10 or 15 minutes to an hour max. Okay. Medyo mahirap, depende sa factor ng pasyente. Malaking tao ba to? Mataba? Marami ka bang itatahakin na layers ng mula balat hanggang loob? Ang lalim ba niyan? So yun, magtatagal ka ng konti. Depende rin kung putok ba yan or hindi. Doon tumatagal pag kailangan mong linisin mabuti yung paligid dahil may nana ka nang nando sa ruptured appendicitis with generalized peritonitis. So doon tumatagal ang mga operasyon. But hindi siya abutin dapat na isang araw. Anyway, ayan, Doc, alamin nga naman po natin, since na-mention nyo depende sa stage, paano ba yung stage process nitong appendicitis? Para bang cancer yan, Doc, na parang stage 1, 2, 3, 4, Sa ating pagbabalik, yan po ang ating tatalakayin dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH TV.
tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. I glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow I up. glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mga dagdag na kaalaman at usapang pangkalusugan. Lunas Extension. Nagbabalik po ang second part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Usapang appendicitis, yan nga po ang ating topic. Kanina, Doc, nabanggit natin yung stage ng appendicitis. Parang cancer, ganun, Doc, na may stage 1, yung maliit pa lang yung bukol o halos wala pa, di ba? Hanggang sa palaki ng palaki o kumakalat na. Actually, more of, kasi pag binenso mo sa pasyente yan, tapos sinabi mo stage, talaga isipin na parang cancer na natin. Oo. So yung ano lang, yung actual estado ng state of the appendix, ng inflammatory process niya. So, gumpisa nga yan as mentioned before, congested or namamaga. Tapos nagkakaroon na ng pagnanana, suppuration, pwedeng dun sa area or around the area, tapos
kahit sa paligid ng mga tabing bituka, sa intraperitoneal area. Tapos, as it progresses within the day or hours, yung dahil dahil continuous na namamagayan, tuloy-tuloy ang pamamaga niya, nagagangrene yan, no? Yung nawawala na ng nangingitim or nabubulok, nag-uumpisa na mabulok. Tapos yung parte na area doon sa tinatawag nating anti-mesenteric border na pinaka-common na pumuputok sa doon nagkakaroon ng rupture dahil sobra na yung pamamaga, sobra na yung pressure, hindi makalusot, di ma-relieve yung pressure, puputok yan. Parang, ano ba to? Parang lobo siguro na ang capacity mo is like, let's say, 5 ml lang, pero umabot ka ng 20 ml. Puputok yan, no? It will burst, it will perforate. Tapos, dyan magkakaroon ng problema. With the ruptured appendix, magkakaroon ka ng abscess formation around it. Pwedeng hindi naman kumalat, pwedeng localized yung abscess mo rin, pero pumutok pa rin. Pwedeng magkaroon ng tinatawag nating phlegmon, which is nanigas na nanana nakapaligid sa appendix. Yan yung complicated portion ng appendicitis. Pero eto, Doc, yung staging natin, hindi naman mararamdaman or manonotice ng pasyente yung kayo na, Doc, na makaka-identify nito. Mananotice rin ng pasyente yan actually. Kasi sasabihin ng common na sasabihin niya, kanina parang umiikot lang yung pain nasa may tapos after a few hours umipat na sa kanan. So masakit. Kahit sa physical examination, kahit wala pa si doktor. Kunyari, sinabi niya masakit, pero kanina yung tanong nga na mula 1 to 10, 10 being the most painful. Kagabi siguro mga nasa 5 lang yan. So kaya ko pa lang dumumi. Pero nung madaling araw, naging 6 to 7. Tapos pagdating mo sa ER, nasa 7 to 8 na. Tapos, hindi pa nakitang mabuti, biglang nasa 9 to 10 na yan. Super sakit. So, nagpo-progress yung pain ng pasyente. Nafe-feel ng pasyente yan. In terms of examination ng doktor, malalaman mo rin, no? Sa umpisa, pagka-pa mo, kunyari equivocal, hindi pa ganun kasiguradong appendicitis. Pagka-pa mo, malambot-lambot pa, pero may direct pain na, yung direct tenderness na tinatawag. Kahit yung ibang signs, wala pa yung. Meron pa kami mga ibang signs yun, hindi na natin di-discuss. Yung Rovsing's, yung obturator, at yung psoas. Rectal examination for the surgeon is very important. Yan ang palagi naming sinasabi nga sa mga residente, mga contraindication for not doing a rectal exam is the absence of a finger. No, kung wala kang daliri, doon mo lang pwede sabihin na hindi mo ma-examine yung pasyente sa puwet. Anyway, habang tinitingnan mo yun saan, palala ang pananakit. Malambot, tumitigas, tapos pag binitaw mo, yun na, nagre-rebound tenderness na. Kasi yung inflammation sa tiyan, parang pumapalo na. So, pagkatanggal na ganun, mapapaganon siya sa sakit. Tapos later on, hindi mo na mababa yung palpation mo sa tiyan kasi naninigas na yung tiyan. Ibig sabihin, gangrenous na yun or pumutok na yun. So, yun ang progression niya. So, kung hindi mo pa operahan at binabantayan mo lang, malalaman mo rin kung lumalala na ba yan para malaman mo rin kung anong oras mo sa isa lang sa operating. Okay. Ito, Doc, question rin lang, ito daw po ba ay mas prone na mangyari sa mga obese patient or sabihin natin may katabaan, pasintabi po, o kalakihan yung kanilang katawan? Wala naman. Walang relation sa body habitus or sa size. Ayan. Another question dito, Doc, posible daw po bang magkaroon ng appendicitis kahit hindi ka naman po nakakaramdam ng lagnat? Uy, pwede. Pwede naman. Hindi naman yan eh. Kasi minsan madalas later part pa yung fever. Ang talagang very important dyan, as I mentioned nung unang usapan natin, would be ando ng abdominal pain, anorexia, nagsusuka or nasusuka, tapos yung feeling mo gusto magpupo, andun yan. Pero ang lagnat later on, parang pag kinakapa mo,
habang lumalala yung kapa mo, doon rin nagkakaroon ng ng progression, pati lagnat, nandiyan na, talagang nagpe-peritonitis na yan. So, medyo marami pa rin na operahan o maraming nag-appendicitis na hindi pa umaabot sa fever stage, pwede nang ma-opera. Okay. Pwede rin daw po ba, Dok, na mabuntis kahit na naoperahan ka na ng appendicitis? Kasi kanina, ang mga buntis, posible rin palang magkaroon ng appendicitis. Sabi ko nga sa mga ganyang pagka natanong sa akin yan, pwede ba ako mabuntis? Pwede ba mabuntis, Dok? Pwede, basta babae. Kung lalaki, kahit nag-appendicitis na, hindi ka pa rin mabuntis. Saka sa mga lola, na-appendectomy, hindi na rin ako mabuntis. So, ang sagot dyan, yes, no problem. Okay. Eto pa, Dok, masakit ang tiyan after operation. Normal rin daw po ba yun, Dok? Or baka may infection na nararanasan na? Kung ang pasyente ay naoperahan sa appendectomy at puno ng nana, kunyari, ruptured na sa puno ng nana, pwedeng sumakit pa rin yun sa niya after. Dapat hindi na, kadalasan hindi na dahil nalinis mo na. Pero it warrants a repeat physical examination and monitoring by the surgeon who operated or the residents who are monitoring the patient after, because yung mga complicated appendix na puro nanaan-san, especially yung pumutok na appendix or yung kinain na yung appendix sa loob na halos hindi mo na ma-identify. Kasi pag inoperahan yan, ikakat yung base Oo. Ikakat mo yung base, doon ka maglaligate, whether it's a laparoscopic or open, doon mo ilaligate yun para matanggal mo yung buong appendix. Pag pangit yung base mo, then may chance ang, although small, but may chance ang magkaroon ng complication dun sa pinaka-base mo dahil hindi na isarang mabuti. May it be technical problem, surgical surgeon's problem, or talagang most often the state of a friable tissue makes it dangerous for the patient. Then you have to monitor. Pwedeng sumakit. But with monitoring and proper cleaning, then pain should not be happening afterwards already. Pain of the wound is very common. Oo. Pain on the wound site is very common. Pero paano, Dok, kapag yung nakakaramdam ka ng sakit ng tiyan, anong klaseng home remedy yung ma-apply natin, kung hindi naman kinakailangan talaga na every now and then magpapakonsulta po sa inyo or pupunta po sa ospital? Kung ang sakit ng tiyan is wound-related, pain medications and analgesics are given. Marami tayong mga gamot ngayon. May mga single drug, multimodal drugs na binibigay for pain para hindi na makaranas ng sakit. Now, kung ang sakit ay kasama na say nilagnat or iba, parang yung pain parehas ng dati, balik lang sa ER, pakita sa clinic ng surgeon para ma-assess mabuti. Hindi naman kailangan araw-araw na ganun. Oo. Kasi hindi naman mapapauwi yan kung may napipintong kung may nakikitang posibleng problema. So bago makauwi itong mga pasyente, especially yung mga complicated appendicitis, na-assess na muna yan, may exit examination. Clearance. Oo. Hindi ako papauwi ng pasyente kung minomonitor pa, kasi mahirap na sa bahay abutin ng komplikasyon. Yes. Ano ba usually, Doc, na komplikasyon yung maaaring maranasan at dapat bantayan ng pasyente, para kung sakali nga po, alerto rin sila na kung mangyari yun, magpapasangguni muli sila sa doktor? Yun lang, it's mainly, mainly increased or persistent abdominal pain and yung fever. Those are the very common ones, kasi hirap kahit examinin mo yan, masakit pa sa sugat yan, so mahirap i-assess yun. Pero kung may mag-assess na doktor nun, mas mainam sana magawa. So mainly persistent abdominal pain, especially 3 to 5 days after operation yan, and fever,
Pag nagkaroon ng ganon, then examine ulit. Okay, maraming salamat po muli Dr. Ferdinand Saifu, at muli para nga po sa mga interesado pong magpakonsulta sa inyo, ang inyo pong clinic address, hotline number and schedule. Okay, like kung may gusto ko yung pakonsulta, my clinic schedule will be, and offices are in Victor R. Potensano Medical Center, San Juan Medical Center, Mega Mall Mega Clinic. You can reach me through my Facebook, Ferdy Saifu at yahoo.com, and you can contact me there or call the clinics. The addresses and phone numbers will be available online. Maraming salamat and keep safe always, Doc. Thank you, Ren, ma'am. Maraming salamat for this, and let's all be healthy and safe all throughout. Maraming salamat po Luzon, Visayas at Mindanao. Yan na rin po ang kabuuan ng ating discussion ngayong gabing ito. Appendicitis, ano? Kung may mga nararamdaman po kayong hindi maganda, mainam nga pong magpakonsulta sa inyong mga pinagkakatiwalaang espesyalista. Inyo rin pong nakasama Eleni Bensal, bumabati ng magandang gabi at magkarinigan tayo hanggang sa susunod. Dito lamang po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. Mga kalunas, hanggang bukas dito sa Lunas Extension. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Makuha Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na